Mga balita po naman pangkalakalan. Abot kaya pa rin doon naman ang presyo po ng baboy sa mga pamilihan. Abot kaya yan? Abot kaya po, bili ka 1/4. Aray ko po. Pa 1/4 lang. Yan po ang sabi ng Agriculture Department sa kabila pa rin po ng report nga na nagmamahal ngayon ang presyo ng baboy sa mga palengke. Nang mag-ikot nga daw po kasi sila si DA Undersecretary D.V. Savellano. Alam niyo po ang DA 13 ang undersecretary, 13 ang assistant secretary. Ito ho ang kasaysayan yata ngayon ng DA na may pinakamaraming USEC at ASEC. Ay, wag ka mag-alala. Buo na daw ang dream team. Opo. Bababa na ba ang presyo ng bigas doon? Nakita raw ho niyang nasa 380 piso ho per kilo ang kasim. Hindi pa raw daw umaabot ng 350 piso per kilo ng liempo. Ba? Taliwas yan sa mga pagbabantay po ng DA rin mismo, kung saan umaabot na po sa 420 piso per kilo. Tignan nyo ho ngayon sa bantay presyo. At ayon po sa report ng DA, nauna pong sinabi ni Savellano na sisilipin daw nila, sisilipin lang ang mga traders na naman daw ho para matukoy kung sino ang labis-labis na magpatong sa presyo na Oo. mula farm gate. Malamang masisisi na naman dyan ang mga traders na naman. Baka magkakuliti ka, Yusek Oo. Nanawagan na rin po ang DA na wag hong samantalahin ng mga traders na naman daw. Sabi ko sa'yo eh. Opo, ang kadaraan lamang na bagyo para po lakihan ang patong sa presyo ng baboy. Kapag ating inalam ngayon sa PSA kung gaano karami ang inangkat natin na baboy, sobra. Ay, ba't ang taas ng presyo? Opo, at yan pong tarif niya mga kapatid, binabaan pa, di ba? Oo. At ngayon po, bababaan naman nila yung taripa sa bigas para daw ho naman bumaba daw ho ang presyo ng bigas. Tama na naman. Pero hindi Sige. nangyayari on the Mamaya ground, na po, ano? nagbabalita tayo. Ikaw Oh, talaga, sige. Chacha, Sorry, hindi ko mapigilan ang sarili Pag ko. nag-uusapan ng Kasim tsaka Liempo, Eh, di ka yun na nga. di maaaring di ka Favorite ko yan. sumabat. Oh, eto na Sarap nga. sa inihaw, ha? Oh, hindi. Tsaka pang sinigang, di ba? Liempo. Pag fresh, pero Oo. pag frozen na galing ng lamuna. Sige. Oh, ito mga kapatid, kailangan ng irehistro sa Trade Department ang mga vape products simula sa Hunyo. Epektibo na kasi sa darating na buwan ng bagong vape law. Ibig sabihin, dapat mayroong Philippine Standard Mark at Import Commodity Clearance Sticker ang mga produkto para maibenta sa publiko. Bibigyan naman daw ang mga kumpanya ng kalahating taon para sumunod dito at maubos ang kanilang stocks. Pero pagsampa ng Enero sa susunod na taon, makukumpiska na raw ang mga produkto na walang sticker. Sa ngayon, hindi bababa sa 3 kumpanya na ang nag-apply para sa registration. Nasa 100,000 mga customers po naman ng Meralco ang tinamaan ng brownout kagabi. Yan po sa gitna pa rin ng red alert na itanas po sa Luzon grid kahapon. Sabi ng Meralco, simula alas 8:30 po ng kagabi ay karamihan po daw na apektado yung mga residente po ng Bulacan. Agad naman daw na ibalik ang serbisyo bandang alas 10 ng gabi. Kakulangan po ito ng supply ng kuryente. Naku, baby, kasama Natanggap mo na ako ba dyan. ang bill mo? Mabuti na lang napaypayan mo ako nung namatay ang ilaw. Natanggap ko na. Ang bill mo. Plus, Ano? nung May shock ka ba? Ay, syempre. Bill Na-shock shock? tayo. Pero hindi ko na in-upload on social media dahil delikado nga daw. Pero na-shock po tayo. Ako ay nagulat. At kasama po kami dyan ha sa naapektuhan. O kasi nga dahil po yun sa mababa pa ring supply ng kuryente na mayroon tayo. Pero mabilis naman na ibalik, mga 15 minutes lang. Oo. Good for you. Ikaw, hindi ka kasama sa power interruption? Siya na all, Kung baby. hindi, kulang tayo sa tulog. Ito na. Ito, Sige. kasama. Ano? Nakasama po ang Pilipinas sa tinatawag na whitelist ng International Maritime Organization o IMO. Sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, patunay ito ng pambihirang galing ng mga Pilipino seafarer. Kapag nasali kasi ang isang bansa sa whitelist, lumalabas na nakakamit ng mga seafarer ang international standard ng training. Inaasahan ngayon ni Kakdak na dadami pang mga oportunidad para sa mga Pinoy seafarer. Hindi daw ho naman re-rekomenda ng Department of Information and Communications Technology na ipagbawal ang TikTok sa bansa. Ito nga po'y kasunod ng paghahain po ng panukala sa Kamara para ipagbawal ang mga foreign adversary-controlled app o mga app na kontrolado ng mga katunggaling bansa. Pero nais raw po ng DICT na magkaroon ng regulasyon sa lahat ng social media at shopping sites, pati mga messaging app. Sa kanya ho kasi walang batas para dito
gaya po ng pinapatupad sa Europa at maging sa Estados Unidos. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.